mo naman ako magpaputs pa. Next week na lang, ma. Tatamad ako. Ba naman to? Ma, magandang araw. Boyfriend ko po, Magandang araw po, si tita. Renz. May boyfriend ka na pala, Arian? Opo sinagot na po kasi ako nung anak nyo, kaya sinabihan ko siya na mas maganda, ipakilala niya na lang po ako. Para formal po tayong makapag-usap. Formal. Pero hindi ka man lang nag-formal ng bihes. Yan mo naman, hindi naman mahalaga kung formal yung suot. Maitanong ko nga lang, anong trabaho mo? Nangongolekta po ako ng basura. Garbage collector po ako. Bakit, ma? Arian, sa dinami-dami ng lalaki sa mundo? Basurero kinuha mo? Ma, marangal na trabaho naman yun. Kesa magnanakaw, di ba? Mas nakakagulat kung magnanakaw yung pinili ko. Hoy, Arian, saan ba napunta yung utak mo? Ano ba, pinikot ka ba ng lalaki niya? Ano ginawa mo sa kapatid ko? Nung pinikot, pinagkasabi mo ate, matino naman tong tao. Tsaka mabait. Kailangan ba mayaman din, kagaya natin, ganon? Natural, anak ng tokwa, Arian. Okay lang kung nasa opisina at mababa ang posisyon. At least nasa opisina. Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Kung namili ka, basurero. Pasensya na po, hindi ko po alam na ganyan maging reaction nyo. Maayos naman po yung trabaho ko. Paano mo sasabihin maayos? Nangongolekta nga ng basura. Ano papakain mo sa anak ko, basura? Ano naman? Hindi lang naman po yun yung trabaho ko, sa sideline din po ako para kahit pa paano may extra income. Nagbabarker din po ako sa mga jeep at saka nagkukonduktor. Barker. Oh my God, parang proud na proud ka pa. Grabe naman kayo manghusga sa tao. Ang mahalaga naman, mabuting tao to. Grabe naman kayo. Alam mo, ang tanga mo, Arian. May gana ka pang mga tuwiran sa akin. Paano bang umalis mo muna kayo sa harapan ko? Nakaka-high blood kayo? Pasensya na po sa inyo, tita, tsaka sa ate ni Arian. Hindi ko po intention na magkagulo po kayo dahil sa akin. Aalis na lang po ako. Ma, tinawag ka niyong tita. Hoy, huwag mo ako matita-tita, ha? Baka hindi mo alam ang level ng buhay namin sa buhay mo. Mayaman kami. Sorry po, ma'am. Aalis na lang po ako para hindi po kayo magkagulo. Sasama ako. Arian, hindi mo kailangan sumama sa akin. Hindi ko intention na magkagulo kayo ng pamilya mo dahil sa akin. Kaya, wag mong sawayin yung mama mo. Ako na lang po aalis. Pasensya na po talaga. O, Ay, dapat Diyos. lang. Tatangin mo pa yung kapatid ko. Pangit-pangit mo. Oh, mahal. Oh, mahal! Anong ginagawa? Ba't pumunta ka pa dito sa trabaho ko mabaho dito. Ako okay lang yan. Hindi kasi ako makakatulog din. Hindi mapapanatag yung loob ko. Hanggat hindi ako nahingi ng sorry sa'yo. Pasensya na kanina sa inasal ni mama tsaka ni ate. Mahal, uulitin ko rin, hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Tsaka, ayoko naman magkagulo yung pamilya mo dahil sa akin. Kaya, ayos lang yun. Walang problema sa akin. Mahal pa rin naman kita Masyado kasing harsh yung mga pinagsasabi nila. Ayos lang yun. Ang sa akin, hindi ayos. Bakit pumunta ka pa dito? Ayokong nalalanghawan ka. Ang dami-daming langaw dito. Tsaka mabaho. Walang problema yan. Dinalan kita ng tubig. Malamig na malamig to Ako, Tsaka, sweet pa talaga, mahal kain tayo sa labas. Mamaya pagtapos mo dyan. Ay, hindi. Magbe-break time na ako. Magpapalit lang ako ng damit at saka may natira naman akong pera dyan. Ako na, doon tayo kumain sa may malapit na karinderya. Ako na mo nilibre. Ito naman. Ngayon lang. Sige na. O sige na, magpapalit lang ako Sige, antayin kita Sige. Mahal, bakit naman dito pa tayo sa mamahaling restaurant? Pwede naman tayo sa karinderya. Baka mamaya masyadong mahal dito Ano ka ba? Minsan lang naman tayo kakain sa labas na mamahalin Magreklamo ka pa. Ikaw ka nga kasi sabi mo, manlilibre ka. Di ko naman alam na ano. Kahit pa paano, sige, hahatian na lang kita. Hindi na. Sa susunod na lang bumawi ka. Arian. Oh, ma. Hoy, anong ginagawa niyo rito? Napakamahal dito sa resto na to. Huwag niyo sabihin, dito rin kayo kakain. Oh, ma. Kakain kami dito ng dini. Kamo, ang sabihin mo, magpapalibre kang pangit ka sa kapatid ko. Hindi naman sa ganun. Sabi ko nga kay Aren, sa karinderya na lang kami kumain kasi hindi sapat yung pera ko pang kain dito Oh, so, naririto kayo, ibig sabihin, maliwanag pa sa sikat ng araw na si Arian pa ang gagasto sa pagkain nyo. Ma, wala naman sa akin yun. Ikaw nga akong gagastos. Hindi mo ba nakikitang ginagatasan ka lang ng lalaking yan? Ma, ako nag-insist. Tsaka hindi ganun klaseng tao si Renz.
Hindi naman po ako nanggagatas o ano, sabi ko nga po, ako na lang po kakain kami sa karinderya, kaso pinilit po kasi nung anak niyo dito kami kumain. Nabubulagan na tong kapatid mo talaga? Eh, yun na nga, Aryan. Alam naman kasi talaga natin na hindi ka naman kumakain sa karinderya. Kaya ang ginagawa ng lalaking yan, nagpapaawa. Tapos ikaw naman na si tanga, naawa ka naman. So, anong ending? Siyempre, ililibre mo siya. Ikaw ka pala mukha mo, no? Nagdidikit ka sa kapatid ko, tapos ganyan gagawin mo. Ano? Ate, kung ano na sinasabi mo? Mabuting tao to si Renz. Di nyo alam binibigyan ng chance. Alam mo, Aryan, ako pikampi ka na dyan sa kapangatwiran mo, ha? Pati ako sinusuway mo na sa mga sinasabi ko, hindi mo iniintindi. Ano? Mamili ka. Hihiwalayin mo yung lalaking yan o ikaw ang hihiwalay sa amin? Palalayasin kita sa bahay. Aryan, hindi mo kailangan pumili. Ma'am, pasensya na po talaga. Kung ganun naman, aabot tayo sa punto na kailangan niyang pumili o maghiwalayan. Hindi ako pwedeng sumabay sa pamilya mo, Aryan. Kaya, ako na lang po yung hihiwalay sa anak niyo. Papakamartir ka pa. Hindi. Pasensya na, ma, ha? Ano, Aryan? Ano ibig sabihin mo? Anong pasensya, ano? Ma, dati yung walang-wala pa tayo, hindi tayo ganun ka-well off. Hindi ka naman ganyan, na. Hindi ka nang mamata ng tao na mas maliliit sa'yo. Bakit ganito? Hindi ko kinalakihan na nalalait ka, naging mata pobre ka. Tingnan mo, nabilog din na yung utak ni Aryan. Ano ba? Kapal ba ng mukha mo, pati yung kapatid ko, hindi mo sumasagot sa nanay namin. Basta huwag mo nang patagalin. Tapos na. Isa lang yung tinatanong ko sa'yo. Sasama ka dyan o sasama ka sa amin? Sasama ko kay Renz. Sige, panindigan mo yan. Sige, panindigan mo yan. May asawa ka nga, pero wala ka ng ina, wala kang kapatid. Naintindihan mo? Oo, ma. Good morning, Miss Yvette. Morning, Aryan. Ano? Ito po pala yung boyfriend ko. Di ba po meron tayong bakanting posisyon? Baka pwede po natin siyang tulungan. Pwede naman. Ikaw pa ba? Matatanggihan ba kita eh? Ang laki-laki ng tinutulong mo dito sa company natin eh. Ay, naku po, ma'am. Maraming salamat po. Opo, gagalingan ko po kung sakali mang matanggap po ako dito sa kumpanya nyo. Sandali lang. Ano bang natapos mo? Nakakahiya man pong sabihin, wala po kasi ako natapos, tsaka yung kasalukuyang trabaho ko po ngayon ay nangangolekta lang po ako ng basura eh. Ganun ba? Nako, huwag mo ikahiya yan. Alam mo, naalala ko sa yung tatay ko eh. Biruin mo sa trabahong pamamasura. Nakapagtapos siya ng 5 anak. Oo. Talaga Kaya po? ito ngayon naman, nandito ako ngayon. Isa pa, kung gusto mo, magsimula ka muna sa pinakamababang posisyon. O kung okay lang naman Naku, sa'yo. wala pong problema sa akin yun, ma'am. Kahit anong posisyon mo, gagawin ko po para lang magkaroon ng trabaho dito sa kumpanya nyo. Naku po, ma'am. Wala po kayong magiging problema dito kay Renz kasi masipag to. Ganun naman pala. At pag tumaas-taas na yung position mo, gusto ko magkaroon tayo ng isang programa para sa mga katulad mo. Kasi na-inspire din ako sa tatay ko eh. Hindi kasi madali para sa kanilang makapagtapos ng mga anak. Nagsisikap na katulad mo. O di ba? Pag nasa tamang posisyon ka na, gusto ko ring kunin kang isang speaker sa program natin para may magbigay inspirasyon sa mga katulad mo. Katulad ng tatay ko. Kasi malaking bagay yun sa kanila para umusad sila sa buhay nila. Ano? Opo, wala pong problema sa akin yan. Gagalingan ko po. Bukas na bukas, bumalik ka dito. Nandiyan naman si Aryan. Gabayan mo yung boyfriend mo kung anong mga dapat niyang gawin. Tapos ikaw, huwag kang titigil sa isang posisyon ha. Dapat, habang tumatagal ka dito, dumadagdag yung kaalaman mo. Okay? Apo. Maraming salamat po, Miss Yvette. Walang problema. Thank you po. Ingat kayo. Sabi ko naman sa'yo eh. Congratulations, mahal. Tignan mo, head of operations ka na ngayon. Tama. At saka walang imposible basta desidido ka sa pangarap mo. Tingnan mo, di ba mahal? Akala ko hanggang pagbabasurero na lang talaga yung gagawin ko. Pero nagkatotoo yung sinabi ni Ma'am Yvette. Tingnan mo ngayon,
speaker na rin ako. Nakakatulong ako sa mga kapwa ko basurero noon. Tsaka tumutulong din tayo sa iba pang charity. Kaya nga sobrang napaproud talaga ako sa'yo. Sabi nga nila, pag mabuti ka talagang tao, yung blessings mo, triple. Siyempre, tulong mo rin sa akin yung lahat, mahal. Ako wala yun. Eh, syempre, sino ba bang magsusuportahan? Tayong dalawa lang naman. Aryan, Oh, ma, sabi ng receptionist, narito ka daw kaya dumiretso na ako sa office mo. ma, hindi ko to office. Office to ni Renz. Siya na yung bagong head of operations dito sa amin eh. Si Renz? Opo, ako po. Yung basurero po, ako po yun. Hindi ko rin po lubos maisip na dadating ako sa ganitong punto ng buhay ko kasi gusto ko rin po kasi may mapatunayan ako sa sarili ko eh. Hindi lang po para kay Aryan, para din po sa inyo. Kasi naging inspirasyon ko po kayo. Mukha nga may napatunayan ka na at maganda nga yung naging kinalabasan, di ba ma? Tsaka nandito kami para humingi ng Sorry. Buntis ka, ate? Oo, kabuanan ko na nga din eh. Buntes, hindi naman alam kung sinong tatay. Patong-patong na karmang umabot sa amin, Aryan, kung alam mo lang. Kaya nga nag-usap kami ni Kat na pumunta rito, humingi ng sorry, baka sakaling lumuwag-luwag yung kalooban ko. Kasi parang puro kamalasan ng napunta sa amin eh. Naubos na din ng... Savings ni mama sa bangko. Kaya to ngayon, hirap na hirap kami. Kahit na ba hindi kayo humingi ng tawad eh. Matagal na namin kayo napatawad. Di ba, mahal? Oo inaantay lang din talaga namin itong tamang panahon na makapag-usap-usap tayo ulit. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit sa inyo. Tita, Ma'am, Gina, at saka Ate Kat. Ate Kat. Siguro, Renz, oras na para tawagin mo rin akong mama. Ngayon ko na realize yung sinabi ni Aryan na mabuti ka palang ng tao. Alam nyo, kalimutan na lang po natin yung mga nangyari sa nakaraan. Ang importante yung ngayon. Mabuti na na-realize nyo yung mga mali nyo. Tsaka, Oo. open na open po kami para tulungan kayo. Alam mo ba, hindi mo natatanong, kinakailangan pa palang maghirap kami para maintindihan ko yung lahat. Na hindi pala puro pera lahat. Hindi komot na marami kang pera, kala mo hindi na ka na mauubusan. Pag pala tadhana ang gumawa ng paraan, sandali lang, isang iglap, mawawala ang lahat. Kaya dapat pala ang tao, hindi puro pera, kailangan may pakisama. Yes. Yan na po natin yun. Ganito lang, kumain na lang po tayo. Ililibre ko na lang po muna kayo. Talaga ba? Hindi ba nakakaya yun? Ako, iba ba kayo? Pamilya namin kayo. Halika na, tara na. Tara. Tara. Sige.